ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft. A few moments later. Meron po ba kayong, sa tagal nyo po, sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na-filean ng kaso? Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency. That's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job. So sir. ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes? Normal ho yan yun sa amin. So yes po? Attorney Luto, kindly answer the question. Yes, sir. Oh yes. Ano pong, pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo? Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na ho maalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, I think meron Makati po, no? Court yun. Oh. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na fake yung notary diyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakaalap namin, may dalawang Chinese na nagreklamo. Chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinaghahanap din ng... Ano pong kaso po Bureau of yung Immigration. ipinatong sa inyo? Anong kaso? Hindi ko maalala, Your Honor. Meron ho, may mga kaso doon na nakalagay. Pero again, sabi Wala ko po nga, kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo? if I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful arrest? Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor. Kasi napakakapal po nitong hawak ko. Wala akong problema, Your Honor. Oo, Sasagutin po kakapal. namin yan. Apo. Sasagutin ko Hindi po niyo yan. pa po nasagot magmula noong February 29 Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya. na nakarating po sa inyo. Wala pa. Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ho namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin So, ibig niyo binigyan ng pong pansin. sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to. Dapat may notice na ako from ombudsman. Di ba po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin? Precisely, Kasi Your Honor. Hinihintay ko nga po yung notice from ombudsman. Pag meron na hong notice Wala ang po kayong ombudsman- notice hanggang ngayon? Sa Wala pa ombudsman? po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor. Mas maganda po, maharap nyo kagad. Definitely, hindi ko lalong-lalo namin na po- tatakbuhan yan, sir. Kasi napakahalaga po ngayon nito. Yes, sir. Oo, ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga. Yes, sir. Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito. As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir. Opo. Alright, mag-reaction tayo ito mga kababayan no, sa pagtatanong ni Senator Robin Padilla dito sa pangalawang witness nga ng prosecution, itong NBI Regional Director ng BARM na si Attorney Jeremy Lotok no, na siyang naatasan noon na mag-imbestiga dito nga sa grave threat na kaso laban kay VP Sara Duterte. At dito mga kababayan no, ang galing ni Senator Robin Padilla dahil nakalkal niya na may mga kaso pala itong si Attorney Jeremy Lotok no, na ifinay laban sa kanya sa ombudsman. Kagaya rin doon no, sa unang witness nila na si agent or NBI agent Kalilong na may mga kaso rin po no pala mga kababayan no, as per revelation ni Attorney Vic Rodriguez na patong-patong din po yung mga kaso pala noon mga kababayan. At ngayon itong kaso rin po ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, itong perjury,
itong robbery, extortion at theft, mga kababayan. At merong ganitong klase rin po, no, yung kaso, or ganito rin po yung kaso or mga kaso ni NBI agent Kalilong din, mga kababayan, as per revelation nga ni Attorney Vic Rodriguez. So ngayon ay hindi naman dinay ni Attorney Lutok yan, mga kababayan, no? Although hinihintay niya nga po yung memo, no, or kung ano man tawag dyan, notice ng ombudsman na meron siyang kaso nito, no, hinihintay pa daw niya at willing naman daw niyang harapin ito, mga kababayan, itong mga kaso na ito. Parang certain Chinese national daw yata yung complainant, no, dito, at sinabi niya na fake daw po yung notaryo doon sa Makati, mga kababayan. Kaya para sa aking opinion dito, no, sa aking observation dito kay Senator Robin Padilla, in fairness, ang galing niya, mga kababayan, no, kahit hindi po siya abogado, pero talagang nakikipagsabayan siya dito, mga kababayan, sa pagtatanong, no, sa witness. Unlike doon sa ibang artista na kasama na dyan sa Senado na talagang forever na member doon sa silent committee, no, mga kababayan. At alam ko at kilala nyo yung aking tinutukoy dito na senador dyan na artista na hindi talaga nagtatanong, mga kababayan. In fairness kay Senator Robin Padilla, talagang ang galing niya, mga kababayan, no. Makikita naman natin na confident din po siya dito, no, sa kanya mga pagtatanong, although hindi po siya masyadong English. At yun naman ang ating gusto talaga dito, mga kababayan, no, para sa ating mga ordinaryong mga Pilipino, para makaintindi po tayo sa mga sinasabi nila, ay mas maigi na Tagalog po sila, no, Tagalog speaking, para maintindihan natin, lalo na technical po yung mga term ng batas, yung mga hindi naman graduate sa college, hindi po natin malaman kung ano po yung ibig sabihin ng ganon. So mga ganon, no, para maintindihan ng taong bayan, ng mga ordinaryong mga taong bayan, dapat Tagalog, mga kababayan, no, itong kanilang salita, which is na-appreciate ko yung effort ni Senator Robin Padilla, no, na talagang nakikipagsabayan siya dito sa mga senador na magagaling din, no. At yun nga, no, in fairness dito kay Senator Robin Padilla, hindi pa po siya nasupalpal ng mga kasamang senador na palpak yung kanyang mga pinagsasabi, no. Hindi po siya nasabihan ng nila Senator Presiding Officer Escudero, unlike doon kay Senator Risa Hontiveros na dalawang beses na po siyang nasupla, no, mga kababayan. Pero dito kang Senator Robin Padilla, hindi pa po siya nasabihan na mali yung kanyang mga sinasabi, no, dahil nasa conclusion na agad, mga kababayan. Wala pong ganun na nangyari dito kay Senator Robin Padilla. Kaya good job, no, kay Senator Robin Padilla, kahit na ang daming mga nag-criticize sa kanya na wala daw alam, mga ganun. Binanatan siya ng mga loyalista, ng mga dilawan, ng mga makabayan black. Di hamak na mas magaling pa itong si Senator Robin Padilla kaysa kay Senator Risa Hontiveros, mga kababayan, no, para sa aking opinion. Kasi yun nga, hindi pa nasabihan si Senator Robin Padilla na mali-mali yung kanyang mga sinasabi, hindi pa po siya na correctionan on live TV, mga kababayan, kasi live po yung impeachment trial. At talagang nakakahiya yun, no, na masabihan ka ng kapwa mo senador na mali-mali yung kanyang sinasabi, at ng presiding officer mismo, no, nasuplad 2 beses. So talagang nakakahiya yun, mga kababayan. At di hamak na mas okay pa si Senator Robin Padilla, no. Hindi siya pabida-bida, pero yung kanyang atake ay nasa tama lang, no, mga kababayan. Hindi yung atot na magtanong pero mali naman pala, no, or hindi naman pala tama, ay nakakahiya yun, mga kababayan, no. Itong si Senator Robin Padilla ay meron naman silang chance, no, lahat ng mga senator judges na magtanong dito sa mga witnesses. So si Senator Robin Padilla, kalma lang po siya, mga kababayan, na nagtatanong. At alam naman po natin na lahat ng mga senador ay may mga abogado yan, ng mga staff. At kahit yung mga abogado na senator ay may mga abogado rin ng mga staff, mga kababayan, no. Mas lalo pa itong mga hindi abogado, talagang kailangan nila ng mga sandamakmak na mga abogadong staff nila para umalalay sa kanila, no, na hindi po sila mapahiya rin sa kailang mga sasabihin during dito sa impeachment trial ito, kasi live po ito, no. Hindi po ito pwedeng ma-edit, hindi pwedeng i-post. So kung ano po yung sasabihin nila, yun na po yun, mga kababayan. Although pwede po nilang i-strike yan doon sa record, pero nakikita na po ng taong bayan, no, at naririnig na rin ng taong bayan kung ano po yung mga pinagsasabi nila doon. Kaya nakakahiya yun, mga kababayan, nga kapag magkamali. Kaya todo aral po itong mga senador natin ngayon, no, itong mga senator judges. Talagang pinag-aralan nila lahat ng mga dokumento na mga sinasubmit sa kanila, ay talagang binabasa po nila yan, mga kababayan, no, at para hindi rin po sila mapahiya talaga. Kahit na yung mga abogado nga ng mga senador ay nag-study, no, talagang binabasa nila ang mga dokumento na ito. At we are not talking about mga ilang pages lang, talaga libo-libong pages po yung kailang binabasa dito, mga kababayan. At talagang doble trabaho yung mga senador natin ngayon sa impeachment. At ngayong parating na
yung pagbubukas muli ng sesyon ng Senado no sa during SONA nung ngayong July 27 mga kabayan ay magbubukas na rin po ng kanilang sesyon itong Senado at lalo na meron pang gagawing mahalagang bagay rin itong mga mambabatas natin no kasi yung budget ng 2027 ay gagawin na rin po nila yan mga kababayan no at maisabayan dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. So ano po masabi dito mga kababayan sa performance ni Senator Robin Padilla na nakalkal niya no question niya itong mga kaso na kinaharap ni Attorney Jeremy Lutok no itong pangalawang witness ng prosecution. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.